Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Sister Mila Asis and Michelle Ramirez. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. At sa lahat po ng nanonood at nag-aaral ng salita ng Diyos together with us every 5 a.m. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Now, itutuloy po natin ating series patungkol po sa full armor of God. Buong buo, kompleto, sinusuot natin yung baluti at kalasag na ibinigay sa atin ng Diyos. Now, we have to accept the reality that, demons and spiritual forces are here with us. Talagang naririto sila. Reality. Di man natin nakikita pero kumikilos dito sa ating mundo. At ang layunin nila ay sirain ang magandang plano ng Diyos sa ating buhay, magandang plano ng Diyos sa ating pamilya, magandang plano ng Diyos sa ating komunidad at sa ating bansa at maging sa buong mundo. Ang layunin nila ay wasakin ang magandang disenyo ng Diyos. At tayo po ay inatasan ng Diyos na magmarcha, iabante ang Great Commission, iabante ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo hanggang sa yung teritoryo ni Satanas ay lumit hanggang sa kahuli-hulihan na lang na gagapiin ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo ay ang kamatayan. Sabi po sa Bible, the last enemy to be defeated is death. At kailan po mangyayari yon? Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, sa second coming or final coming of the Lord Jesus Christ. And for the meantime, habang hindi pa dumarating ating Panginoong Jesucristo, yung laban natin tuloy-tuloy yan. Laging umaabante ang Ebanghelyo. Laging umaabante ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. At tayo po yung ginagamit ng Diyos sa pagmarcha at pag-abante ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Now, isa po sa kalasag o sa armor ng Diyos na ibinigay sa atin ay ang pananampalataya. Shield of faith. Sabi po dito sa Ephesians chapter 6:16, in all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. Flaming arrows of the evil one. Sa Tagalog po, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya. Paano daw natin sasanggahin ang mga atake ni Satanas? Meron tayong shield, pananggalang. At yung pangsangga po natin ay pananampalataya sa ating Diyos. Sabi po rito, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Now, ito po yung ating teaching ngayong umaga. Pinakauna, Christians are both offensive and defensive. Tayo po mga Kristiyano, hindi tayo puro, opensa. Tapos, pagdating sa depensa, wala naman. No? Wala naman tayong pang depensa. Kailangan po mabalance tong dalawa na to, no? Offensive and defensive. Maraming mga Kristiyano, puro defensive. Para nang bugbog sarado na lang tayo, tayo na lang lagi inaatake ni Satanas, no? At parang nananaig ang kasamaan at ang mundo natin pasama ng pasama at wala tayong magawa kundi bugbog sarado, ang pag-asa na lang natin ay dagitin, no? Halisin dito sa mundo. Yun yung parang nandun tayo sa defensive side, maling-mali po yun. Tayo po ay hindi lang sa defensive, tayo rin ay nasa offensive. Now, may mga Kristiyano naman, puro offensive, espada, no? Sword of the Spirit, yun yung pag-aaralan natin sa susunod na araw. Sword of the Spirit, tapos marcha, binigyan tayo ng sandalyas na kahandaan sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Pag puro ka naman offensive, wala kang defensive, pag tinamaan ka ng isa sa mga palaso ni Satanas, uwian na. Tapos na yung laban. No? So, Christians are both offensive and defensive. Nagmamarcha tayo against Satan, against the spiritual forces of darkness. At the same time, we have a defense. Meron tayong pangdepensa. At yung pangdepensa po natin ay pananampalataya sa Diyos. So, Christians are both offensive and defensive. Hindi po either or, kundi both and. Both offensive and defensive. Number 2 po, Satan's flaming arrows include deception. Ang mga palaso ni Satanas na ginagamit niya para pampahina sa atin, may mga pagkakataon na talagang hindi na tayo naglilingkod sa Panginoon, pinanghinaan na ng loob. Yun po yung pandarayan ni Satanas at marami po yan. Now let me just mention some. Flaming arrows. Ano ba yung mga flaming arrows ni Satanas? Top 5 deceptions of Satan. 5
mga pandaraya ni Satanas, mga palaso, mga nag-aapoy. Now, let me give you a background, a little bit of a background muna, no? Noong unang panahon po kasi, yung ganito po yung mga nila, mga shield nila. Ganyan po yung itsura, rectangular ng mga sundalang Romano. Tapos binababad po yan sa tubig kasi may part siya na leather. Binababad sa tubig. Para kapag merong palaso na parating sa'yo, pag tumama doon sa shield mo, mauubos lang yung apoy, hindi ka masusunog, hindi masusunog yung shield mo. So, yan po yung context, yan po yung background. Now, flaming arrows, top 5 deceptions of Satan. May mga arrows na ginagamit si Satanas. Kailangan sanggahin mo yun ng pananampalataya. Ano po yung mga halimbawa noon? Una, doubt. Did God really say? Unang ibibigay sa iyo ni Satanas, yung palaso niya, pagdududahan mo yung Diyos. Lord, nag-exist ka ba talaga? Lord, totoo ba yung salita mo? Totoo ba yung Biblia? Tingnan niyo po yung pinakaunang lumabas sa bibig ni Satanas sa kasaysayan ng Biblia. Tingnan niyo po, pakinggan niyo pong mabuti. Sa Genesis chapter 3, yung serpent, yung ahas si Satanas, ito yung unang lumabas sa bibig niya. Sabi niya po rito, he said to the woman, did God really say? Sinabi ba talaga ng Diyos? May utos ba talaga ang Diyos sa'yo? Did God really say you must not eat from any tree in the garden? Ang intention po nito ay mag-create ng doubt. Mag-create ng pagdududa sa isipan ng tao. Did God really say? So sa atin po, no? Pag inatake ka ng Satanas, hindi mo nasanggayan ng pananampalataya sa Diyos. At sinimulan mo ng pagdudahan yung salita ng Diyos. Kasi yung Diyos, ang linaw-linaw ng sinabi kay Adan at Eva. Pero si Satanas, pumasok doon para mag-create ng maliit na apoy. At ang maliit na apoy po niyan, kapag hindi nakababad ang iyong pananggalang sa tubig ng salita ng Diyos, masusunog lang yung pananggalang mo, mawawalan ka ng pananampalataya sa Diyos and you will start to trust Satan. So, yung doubt, maliit na apoy yan and eventually makukonsume tayo niyan. Did God really say? Pangalawa, wealth. Material things make you happy. Magpapasaya sa iyo mga material na bagay dito sa mundo. Pangatlo, flesh. Worldly pleasure is better. You live for your own pleasure. Magpakasaya ka dito sa mundo. You will only live once. Enjoyin mo na yung mundo instead of living for God's pleasure. That's Satan's deception. Worldly pleasure is better than living for God's pleasure. Pangapat, pride. Follow your heart. Anong follow your Lord? Anong follow your Master? Anong follow Jesus? Follow your heart. Kung saan ka masaya, dun ka. Be the God of your own. Be your own God. Ikaw yung maging Diyos ng sarili mo. Be the king of your own life. Ikaw ang masunod. Follow your heart. That's a deception of Satan. Panglima, self-centeredness. Life is all about you. It's not about God. It's not about Jesus. It's all about you. Mabuhay ka para sa sarili mo. These are deceptions of Satan. Na kapag tinamaan ka kahit isa niyan, sabihin mong nandun ka, nakikibaka ka, nakipaglaban ka, pag tinamaan ka ng kahit isang araw niyan, uwian na. Tapos na yung laban. And we have to fight all this with the shield of faith. Magtiwala sa Diyos, magtiwala sa magandang plano ng Diyos, hindi sa sinasabi ng kaaway, sinasabi ng tao, sinasabi ni Satanas. So, Satan's flaming arrows include deception, mga pandaraya na magpapabagsak sa atin. Pangatlong katuruan, the shield of faith is complete trust in God. Yung sinasabi po rito ni Apostol Pablo na gamitin natin yung pananggalang, yung ating pananampalataya, it means complete trust in God. Pagtitiwalaan natin yung Diyos, hindi yung sinasabi ni Satanas, hindi yung magpapasaya sa ating laman, kundi yung magpapasaya sa Diyos. It's not about ourselves, life is not about us, it's all about God and we have to put our trust in God. Nilalabanan natin yung pagdududa, yung mga palaso ni Satanas patungkol sa kayamanan, mabuhay ka para sa sarili mo, mabuhay ka para sa worldly pleasure, sa pride, sa be your own God. Self-centeredness, ang panlaban nito, pananampalataya sa tunay na Diyos. Lord, you know what's best for me. Hindi yung sinasabi ni Satanas. The shield of faith is complete trust in God. Kahit sa panahon ng pagdurusa, panahon ng suffering, hindi ka pa rin bibigay sa mga palaso ni Satanas. Kasi alam mo na yung mga palaso ni Satanas, yan ang magpapabagsak sa atin. The shield of faith is complete trust in God. Pagtiwalaan natin kung ano yung sinasabi ng Diyos, pagtiwalaan natin yung mga pangako ng Diyos, at pagtiwalaan natin yung kapangyarihan ng Diyos na siyang makapangyarihan na sa lahat, na siyang may kontrol ng kasaysayan ng sangkatauhan at may kontrol ng ating mga buhay.
Now, paano po natin i-apply ito? Binigyan po tayo ng pananggalang, shield of faith. Paano po natin ito isa sa buhay? Number 1, be both offensive and defensive. So, hindi puro laban lang, no? Espada, puro salita ng Diyos, tapos wala tayong pananampalataya. Hindi magwo-work eh. Hindi pwedeng puro tayo sandalyas, marcha, tapos walang pananggalang. Kasi tamaan ka lang ng isang palaso ni Satanas, uwian na, tapos na ang laban. You need to have a shield of faith. So, you need to be defensive, at the same time, you need to be offensive. Yan po ang buhay ng Kristiyano. Hindi yung laging bugbog na lang, puro sangga, walang atake. Hindi rin naman pwedeng puro atake, tapos pag sinuntok ka, tapos na. No? Pag pinana ka, tapos na yung laban. So, ang buhay Kristiyano, ito ay pagiging offensive and pagiging defensive. Nagmamarcha tayo according to the command of the Lord Jesus Christ, go and disciple the nations. Impluwensya nating mundo to make this world a better place, to make this world godly, gawing makadiyos yung buong mundo. Simulan natin sa ating mga sarili, sa ating pamilya, komunidad, at sa ating bansa. Disciple the nations. That's being offensive. At the same time, defensive, hindi tayo magpapalason sa mga palaso ni Satanas. Pangalawa po, fight deception with faith. Nilalabanan po natin yung pandarayan ni Satanas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Naalala niyo po yung sinabi ni Satan kay Eve? Did God really say? Pagdududa po yun eh. Naglalagay ng maliit na apoy ng pagdududa. Yun yung maliit na pana, no? Pinana yung kaisipan ni Eva. Maliit na apoy. Na kapag yan hinayaan mo, yan ang susunog sa iyo. Lalaki yan. Ang isang apoy na maliit, pag yan inalagaan mo, alam niyo po yung gumagawa ng siga sa kagubatan. Kahit maliit na baga lang, hihipan yan. Hihipan yan pakonti ng pakonti. Hanggang sa lumaki yung apoy. At later on, magiging isang malaking nagliliyab na apoy yan. Yan po ang pagdududa. Yan po ang nilalagay ni Satanas sa ating mga isipan. Did God really say? Totoo ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? So, paano po natin nilalabanan yon? Fight deception with faith. Let's put our faith in God's Word. Alam natin na isa puso natin, isa isip natin na yung salita ng Diyos, ito talaga ang gagabay sa atin. Yung salita ng Diyos, whenever we read the Bible, sabi nga ni Pastor Peter Tanchi, no? Whenever we read the Bible, we're reading the mind of God. Napakaganda, no? So kapag binabasa natin yung salita ng Diyos, yung Biblia, we're reading the mind of God. Nalalaman natin kung ano yung nasa isip ng Diyos na dapat nating isabuhay. So when we are in doubt, let's remember this, put our faith in God's Word. Put our faith in God's power. Let's put our faith in God's promises. So let's fight deception with faith. Pangatlo po, practice trusting God completely. Yung pagtitiwala sa Diyos, it won't happen overnight. No, yung complete trust, hindi yan pang overnight and then that's it. It's a practice. It's a daily routine. We put our faith in God completely every day hanggang sa masanay tayo na namumuhay ng pagtitiwala, na may pagtitiwala sa Diyos. That's what it means to live by faith. Nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Diyos. It's a practice. Practice trusting God completely, buong buo. Now, para po sa ating discussion, in your own words, sa ating pag-aaral na ito, no, sa Ephesians chapter 6, verse 16, what is the role of the shield of faith in our Christian life? Anong role ng pananggalang na ito sa ating Kristiyanong pamumuhay? In your own words, magkaroon tayo ng sharing time, no, sa ating discussion groups. At pagdating naman po sa panalangin, no, kausapin natin si Lord kung mahina ang ating pananampalataya, lagi tayong nagdududa sa salita ng Diyos, lagi tayong natutokso sa mga patibong ng kaaway. Let's pray this prayer. Almighty God, thank you for our devotion today. Indeed, faith in you is all we need in times of doubt, deception, and temptation. Please teach us to trust you completely. A small fire can consume us if we fail to extinguish it. So Lord, I pray that you will grant me enough faith to fight all the flaming arrows of Satan. Help me extinguish them by putting my trust in you.
You know what is best for me. Your plan is better than mine. You are God, I am not. I rely on you alone. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa lahat ng sumusubaybay dito sa ating channel at nakikiisa sa ating gawaing ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. I read your comments. Na-enjoy ko po yung mga comments ninyo. Maraming salamat po sa mga nagko-comments, sa nag-share ng mga natututunan. Thank you po sa inyo. At wag po nating kalimutan na ibahagi itong devotion natin na ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Magkita-kita po tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotion. God bless you po.